Napasugod kagabi si Davao City Mayor Baste Duterte nang mabalitaan umanong i-raid ang bahay ng kanilang tatay Digong. Eksklusibo namang nakapanayam ng News 5 ang bunsong anak ng dating Pangulo na balak daw sumunod sa The Netherlands. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril? Jiggy, nandito tayo ngayon sa labas ng bahay ng pamilya Duterte sa Davao City. Napasugod dito kahapon ang mga miyembro ng media at ilang taga-suporta dahil sa impormasyong sasalakayin umano ng mga pulis ang bahay ng dating Pangulo. Pasado alas 10 kagabi dumating si Davao City Mayor Baste Duterte sa bahay ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. Nakatanggap daw kasi sila ng impormasyon na i-raid ng mga pulis ang bahay ng kanyang ama. Galing pang Maynila si Mayor Baste na nagasikaso raw ng papeles papuntang Netherlands para mabisita roon si Duterte. Pero napabalik daw siya ng Davao City dahil sa natanggap niyang impormasyon. Walay kaso na yun sa tinuod lang. So sila, gusto sila mo tanaw na ang problema diha, wa ko'y salig sa liderato na to karon. Mariin naman pinabulaanan ng Davao City Police na may mangre-raid sa bahay ni Duterte. Magpaalam sila sa akin, kundi huhulihin ko sila. Huwag silang magre-raid dito sa Davao na hindi ko alam. Eksklusibo ko ring nakausap ang isa pang anak ni Duterte na si Kitty. Tumanggi siyang idetalye kung nasaan siya. Pero nagpasalamat si Kitty sa mga sumuporta sa kanila. Paalala niya, pagbantay lang yun ta, video hatanan mahitabo kay kana sila maro kaayo na sila. Gusto rin daw nilang bisitahin ang ama sa The Hague kung saan siya nakadetain. Wala pa rin silang schedule kung kailan sila aalis. Nakausap naman daw ni Kitty si Duterte. Sabi raw sa kanya ng ama, mag-isa lang siya sa detention cell sa ICC Detention Center. Umaasa rin silang may prison doctor na mag-aalaga kay Duterte. Sa Instagram story ni Kitty kanina, nanawagan siya sa mga taga-suporta na magtirik ng kandila at magdasal kasabay ng pagharap ni Duterte sa ICC mamaya. Samantala, hindi na raw magsasampa ng reklamo ang babaeng pulis na pinukpok sa ulo ng common law wife ni Duterte na si Hanilet Avancenia. Personal na desisyon daw ito ng nasugatang pulis. Sadyang kasama naman daw sa trabaho nila ang ganitong pangyayari. Sasagutin na lang daw ng PNP ang pagpapagamot sa tauhan ng Special Action Force at pararangalan din daw ito. Jiggy, sa ngayon ay tahimik pa ang sitwasyon dito sa labas ng bahay ni Digong. Posible ding magsasagawa naman mamaya ng prayer rally ang mga kapitbahay ni Duterte at mga taga-suporta dito. Jiggy. Bril, dalawang katanungan. Yung araw ng pagdiriwang ng araw ng Davao ay naapektuhan ba nitong mga nangyayari dyan ngayon sa syudad? Alam mo, Jiggy, medyo malungkot ang selebrasyon ngayong taon sa araw ng Davao dahil nga sa pagka-aresto ng itinuturing na ama ng lungsod na si Tatay Digong. Ngayong linggo nga, pagkatapos ng Parada Davaoenyo na isa sa mga highlight events sa selebrasyon ay magkakaroon ng Solidarity Walk for FPRRD as one para kay Digong. Jiggy. At may mga impormasyon ka ba kung ano-ano mga lugar nagkakaroon ng mga pagtitipon bilang suporta kay dating Pangulong Duterte, ibang lugar dyan sa Mindanao? Alam mo, Jiggy, marami na din mga lugar dito sa Mindanao ang nagtitipon-tipon na mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagkunina sa kanyang pagka-aresto ng ICC gaya ng sa Agusan del Sur, sa Zamboanga City, sa Surigao del Sur at iba pang lugar dito sa Mindanao. Jiggy. Maraming salamat, Bril Montalvo, News 5 Mindanao. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.